Magandang araw! Nandito na ang ating aralin sa Araling Panlipunan para sa ika-8 linggo. Ang pag-aaralan natin ay wastong gawain at pagkilos sa tahanan at paaralan sa panahon ng kalamidad. Ako si Miss Edsy, ang gurong makakasama ninyo sa talakayan. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang na isasagawa ang wastong gawain, pagkilos sa tahanan at paaralan sa panahon ng kalamidad. Mahalagang malaman at maunawaan mo ang kahalagahan ng kinabibilangan mong kapaligiran at matukoy ang mga uri ng panahon sa iyong komunidad. Mahalaga ring malaman ang mga natural na kalamidad o sakuna upang malaman at maunawaan ang epekto nito sa iyong komunidad. Ang komunidad ay may iba't ibang sakuna na nararanasan at ang bawat kalamidad o sakuna ay mayroong epekto sa mga tao, bagay, hayop at sa kapaligiran. Narito ang iba't ibang uri ng kalamidad o sakuna at epekto nito sa ating komunidad. Baha. Ang pagbaha ay dulot ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan at pagtaas ng tubig. Sanhi ito ng pagpuputol ng puno at pagmimina sa kagubatan. Dahilan upang di makapasok ang mga bata sa paaralan. Lindol. Ang lindol ay ang pagyanig ng lupa, sanhi upang masira ang mga estruktura, bahay at kalsada ng isang komunidad. Bagyo. Ang bagyo ay malakas na hangin na may kasamang pag-ulan. Nagiging dahilan ito ng pagkasira ng puno at halaman, bahay, gusali at iba pang ari-arian. Pagsunog sa bundok. Ang sunog ay nangyayari sa bundok dahil sa init ng panahon. Pagguho ng lupa. Ang pagguho ng lupa ay sanhi ng paglambot ng lupa dahil sa matinding pag-ulan. Nangyayari ito dahil sa pagpuputol ng mga puno o pagmimina. Pagsabog ng bulkan. Ang pagsabog ng bulkan ay nagiging dahilan ng pagkasira ng ating kapaligiran. Maaari itong magdulot ng sakit dahil sa abo nito na nalalanghap ng mga tao. Nagdudulot din ito ng paglindol. Ano-ano ang mga dapat gawin o wastong kilos sa panahon ng kalamidad? Narito ang mga dapat nating gawin sa tahanan. Suriin kung may kailangang ayusin o kumpunihin sa bubong o anumang parte ng bahay at mga linya ng kuryente na dapat ayusin. Maghanda ng emergency kit na may lamang gamot, flashlight, damit, kandila, tubig at ready-to-eat na pagkain na maaaring dalhin sa paglikas. Manood ng balita sa telebisyon o makinig sa radyo tungkol sa paparating na kalamidad. Maaaring putulin ang mga sanga ng puno na malapit sa bahay o poste ng kuryente. Linisin ang mga kanal at estero sa bahay at komunidad.
Maging laging handa o alerto sa anumang kalamidad. Narito naman ang mga dapat gawin sa paaralan. Makiisa sa mga drill na itinuturo sa paaralan. Itapon ang mga basura sa wastong lagayan. Makinig sa anunsyo ng guro tungkol sa paparating na kalamidad. Makiisa sa mga programang may kaugnayan sa paghahanda sa panahon ng kalamidad. Alamin ang mga emergency o hotline numbers na maaaring tawagan. Sumunod sa babala at panawagan ng School Disaster Risk Reduction Management o SDRRM. May mga sakuna o kalamidad na nagaganap sa ating komunidad tulad ng lindol, baha, sunog sa gubat, bagyo, pagsabog ng bulkan, at pagguho ng lupa. Kaya mahalagang malaman ang mga wastong gawain o pagkilos ang maaari nating gawin sa tahanan, paaralan o kahit saan ka man upang masiguro ang kaligtasan. Dumako na tayo sa mga pagsasanay. Tingnan ang nasa larawan. Lagyan ng check ang kahon kung ito ay wastong gawain o pagkilos sa panahon ng kalamidad. Ang sagot sa unang bilang ay check. Pangalawa, X. Pangatlo, pang-apat at panlimang larawan. Ang sagot sa pangatlong larawan ay check. Sa pang-apat, X at panlima, check. Dumako naman tayo sa susunod na pagsasanay. Iguhit ang masayang mukha kung kaya mong gawin bilang paghahanda sa panahon ng kalamidad at malungkot kung hindi mo kayang gawin. Unang bilang, magkumpuni ng mga sirang linya ng kuryente. Ang sagot ay malungkot. Pangalawa, maglinis ng bakuran. Ang sagot ay masayang mukha. Pangatlo, magtanim ng gulay sa paaralan at komunidad. Ang sagot ay masayang mukha. Pang-apat, gumawa ng kulungan ng mga alagang hayop. Malungkot na mukha. At panlima, ibaon sa lupa ang mga nabubulok na basura upang maging pataba. Ang sagot ay masayang mukha. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Binabati ko kayo mga bata sapagkat panibagong aralin na naman ang inyong natutunan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!